welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. It's August 11, 2026 at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at kayo po ay aking kasama ngayong gabi sa ating huling episode. At marahil sa mga nagtatanong at nagtataka, yes, tama po inyo narinig, this is our last episode at alam kong marami pang bubuksan ng mga bagong pintuan ng mga opportunity ang Panginoon para po sa inyong lingkod at para po sa aming ministeryo. Pero habang tayo po ay nasa huling episode na ng ating programa, wag po kayo mag-aalala. Tayo po ay paminsan-minsan ay susulpot na lang. At pag may mga kinakailangang pag-usapan, nandyan po ang Solution with Laverne Duhot. At dalayan ko po na patuloy nyo pa rin po kaming samahan sa mga darating na panahon at pagkakataon. Samantalang oras po natin ay ganap ng 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi o ikapito ng gabi. Yes, we're coming to you live. Dito po yan sa aming home studio at maraming salamat sa mga awiting atin napakinggan. Of course, yan po ay sinimulan ng masasayang awitin. Ano ba yung first song natin kanina? Jesus para sa'yo. At sinundan ng pagtitiwalaan ko'y pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Of course, mula sa Papuri. Ito po originally ay Papuri 14 na nagkaroon po ng remake ni Miss Kathy Azada. At maraming salamat po sa mga awiting yan na naghatid sa atin sa pagbubukas sa ating programa. Kaya naman po binabati ko lahat na ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kaklase na sinasamahan tayo every Tuesday night sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And of course, last Tuesday, as promised, dapat yun po yung ating huling pagsasama-sama. Yun po yung ating huling episode or broadcast. Pero dahil meron pa mga konting mga problema kinaharap po o technicality sa ating programa, kaya hindi po tayo, we weren't able to do that program last Tuesday. At ngayon po, salamat sa Panginoon. At kayo po ay kasama ko. At napaka-importante po nitong araw na ito because once again, this is our last episode. Pero yun nga po, tayo po yung magbabalik naman po every now and then para pag-usapan pa rin po natin at talakayin ang mga importanteng bagay na kailangan sagutin sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin ng happy belated birthday si Sister Maylene Magadia na nag-celebrate po ng kanyang birthday last August 4. And of course, last night, kahapon, nag-birthday naman si Ate Andeng San Andres. Happy belated birthday sa iyo. Ate Andeng, maraming salamat sa iyong buhay. At syempre pa kami po ay lubusang nakikiramay sa ating minamahal na kapatid na si Brother Joel Rayo sa paglisan at pagpano po ng kanyang nanay na si Nanay Feli Rayo. At ang buo pong church ng Solution Grace Church, ang buong sambahan, ang buong kapatiran po ay nakikiramay sa ating minamahal na kapatid na si Brother Joel Rayo. Yes, sa mga kamag-anakan po ni Brother Joel Rayo, si Nanay Feli po ay umuwi na sa piling ng ating Panginoon at napakabuti ng Diyos at bagaman may halong kalungkutan at pagdadalamhati, pero kapag alam mo ang iyong minamahal sa buhay ay tumanggap sa Panginoon, mas alam mong siya ay nasa mabuting pangangalaga at pag-aaruga ng ating Panginoon. So muli po, sa ngalan ng ating buong sambahan at sa ngalan po na aming buong pamilya, kami po ay taus-puso nakikiramay sa ating minamahal na kapatid na Brother Joel Rayo sa paglisan at pagpanaw ni Nanay Feli Rayo. And of course, gusto ko rin pong bigyan ng parangal ang isa po sa mga kapatid natin sa Panginoon, si Brother Makoy Portado, isa pong kilalang session guitarist na kung saan ay meron po kaming pagkakataon na nakatrabaho din po siya. Bagaman wala po akong personal na pagkakilanlan sa kanya, ang tanging pagkakataon po na nagkaroon kami na ugnayan ay kung saan ay nung nagkaroon po kami ng rehearsal with Papuri 25 na kung saan tayo po ay nabigyan ng pagkakataong sumulat for Papuri. Ang awitin pong Cruz ay ayon po sa kanya, favorite daw po niya yung song. At salamat Brother Makoy, alam ko ikaw ay nasa piling na rin ng Panginoon at siya po ang isa sa mga sessionista na tumugtog sa live concert ng Papuri 25 at salamat dahil nagkaroon pa po siya ng video niya, ano bang tawag doon, personal guitar cam na kung saan ay tinutugtog niya
live noon ang Awiting Cruz na isinulat po na inyong lingkod. And of course, a special thank you din kay Brother Maki Portado na kung mapapansin niyo po kung kayo po ay nakapanood doon sa live na Papuri 25 concert, yung gitarang ginagamit po ni Aryan, yung aking pong bunsong anak, ay sa kanya po yun, ipinahiram ni Brother Maki Portado. At ngayon din po, sa ngalan po na aming pamilya at ng aming pong church, kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Brother Makoy Portado, kapatid po natin siya sa Panginoon. At ang buong organisasyon ng Pilipino mga awit o mga musiko ay talaga naman nagdadalamhati sa pagkakawalay at paglisan ng napakabatang musiko na si Brother Makoy Portado. So, sa kaniyang pamilya, nakikiramay po kami. And of course, sa gabing ito ay atin po pag-uusapan. Napakaganda po na ating topic. But before we go through sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang pasalamatan ang mga kasama natin. Salamat of course sa Pastor Arnel. Nakita ko yung kanyang message kanina. Pastor Arnel Aquino. When God closes a door, there will be another open door. Actually, I would agree with that. Open doors pa nga, Pastor, di ba? Thank you, Pastor, for the 8 years of solution. Maraming salamat din. Pastor Arnel Aquino, alam po siya rin po ay tagapagpahayag na biyaya ng ating Panginoon. Kababayan natin mula sa Tarlac. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakasama for the past almost 8 years, mga kapatid. To be exact, second week ng October talaga, yung ika-8 year po na ating programa. And maraming salamat kay Sister Maribel Granados and Brother Tony. At nanonood ngayon si Sister Maribel. Good evening, Pastor Laverne, Sister Joe, SJC, and everyone watching. Blessed Tuesday. Shalom. Yan, maraming salamat din kay Brother John Paul Songsong. Maraming salamat. Naku, kasama natin sa lagi si Brother Paul Songsong. And happy birthday today kay Brother Michael Canape. Kung di ako nagkakamali, tiga Batangas si Brother Michael Canape. Yun, maraming salamat. Happy birthday, kapatid. At binabati rin natin at maraming salamat po. Sabi ni Zona de la Cruz Velasquez, blessed evening po sa lahat. Yan, magandang gabi rin po sa inyo. Salamat, nanonood kasama natin sila Ate Andeng, sila Ate Nika Encarnacion, ang mga kaibigan natin sa Taytay. And of course, maraming salamat din kay Brother Philip Joshua Ballesteros Vitales, and of course sa kanyang mama na si Sister Norma Vitales, at talaga naman pong napaka-religious nilang kasama every Tuesday night sa ating Bible study online. And salamat din po sa mga kasama natin tonight, si John Nosles Dio. Good evening din po sa inyo. And of course kay Sister Sally Geronimo Rayo. Kami po, Sister Sally at Brother Joel, nakikiramay po kami sa inyo. And see you on Thursday. Amen. Nanay Meng Francisco, good evening din po sa inyo. At si Ate Edna Magalong, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat for joining me tonight. Blessed evening po, Pastor Laverne and Pastora Jo. At all dear kabiyaya, sabi ni Sister Dang Mascarinas. And binabati rin natin si Beth Lagine mula sa abroad pa. Yon, si Sister Maylene. Happy birthday, Sister Maylene. Belated happy birthday. And siya nga pala, congratulations kay Bettina, kay BD, ang kanila pong bunso ang anak na gumraduate na. Of course, to the proud parents sila, Sister Maylene and Brother Roy Magadia. Congratulations. Naku, nakapagtapos na po sila ng dalawang anak. And of course, salamat din kay Sister Rosemary Casoko. At salamat po for joining us tonight. Of course, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, maraming salamat po. At kasama rin po natin ngayong gabi si Brother Ruel Paganpan. Maraming salamat for joining us tonight. At si Brother Jerome Petalino. Yan, salamat Brother Jerome, and salamat po sa inyong buhay. And Brother Fidel Gabiola, kumusta na po kayo? At hindi tayo nakita ng Sunday. And see you on Sunday at Brother Howard Cruz and kay Pastora Donna Cruz, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. And binabati rin natin Sister Calpe Puri and si Tita Pinky Hamili, also known as Rosa Hamili. Magandang gabi rin po sa inyo. At kay Tita Josie, I hope you're watching. Tita Josie, miss na po namin kayo sa church. At binabati rin natin sila Brother Ewat Manalastas at saka si Ate Ana Manalastas.
and Sister Gigi Cristobal Mendoza. Hope to see you this coming Thursday. At kami po ay darako dyan sa Bulacan para damayan po ang ating mga minamahal na kapatid, of course si Brother Joel at ang kanyang buong pamilya. Alam nyo, salamat po nga pala, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta po sa ating gawain for the past almost 8 years dahil nung tayo po ay nagsisimula. Talagang pati po yung mga camera, wala kami at we're using just a simple cellphone, mababang uri po ng cellphone, but salamat po sa mga hinipo ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating programa. Sila po ay nagbigay at ang inyo po mga ibinigay ay nagbunga. At hindi natin namalayan tayo po ay nagsama-sama sa loob halos ng 8 taon. At grabe, ano, nakita natin yung mga pagbabago, pati yung itsura ko nagbago na rin. At marami po tayong mga pinagdaanan, pero sa kabila po nito ay dalayan ko po at gusto ko rin po makarinig po sa inyo. Kayo po ba ay natulungan naman ang ating programa? Gusto ko po makarinig na inyong mga testimony at ipadala nyo po sa amin. At gusto ko rin po malaman na kung paano po naging pagpapala, kung naging pagpapala man ang ating mga pag-aaral dito sa ating programang Solution with Laverne Ducot. Dahil gusto rin po namin ma-encourage mula po sa mga kagaya po ninyo na nakasama namin sa nakalipas na mahabang panahon. So please po, kung meron po kayong gustong ipaabot sa amin at kung kayo po ay naabot man, napagpala at naniwala sa ating mga pinag-uusapan at ito po ay naging dahilan para kayo po ay lalong manampalataya sa ating Panginoon at magbago ang inyong mga buhay, please give us a call siguro or text us, give us a message at masaya po namin babasahin ang inyong mga sulat. And of course, dalayan din po namin na sa mga susunod panahon, please pray for us dahil meron po tayong mga i-release ng mga bagong awitin. And we're hoping din na ito po mga awiting ito ay live na maawit po ng ating grupo na ating Solution Worship. Hindi lamang po sa aming church but gusto rin po namin pumunta sa inyong mga churches para maibahagi po itong ating mga awitin na ginagawa. Original po ito ng Solution Worship na sa mga darating na panahon gusto po namin ibahagi sa inyo ng live. So please, kung kayo po ay may mga pangangailangan para sa pag-evangelize, please, if you want us to be part of your activity or event, please get in touch with us. Gusto po namin maging bahagi ng inyong gawain para atin pong sama-sama at sabay-sabay po nating palaganapin ang mensahe ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga awitin and of course, ng mensahe ng ebanghelyo. At salamat sa Panginoon dahil sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa ating gawain. At sa gabi pong ito, gusto ko muna pong pasalamatan din at purihin ang Panginoon dahil sa buhay po ng ilan po sa mga kaibigan natin. Sabi dito ni Sister Maria Dolores Santa Ana, thank you po, Pastor, for the past Bible studies. I learned a lot from you. Ako, maraming salamat po. I will miss you live every Tuesday night. Yan, maraming salamat kay Sister Dolores Santa Ana. And yun, si Sister Presi Antonio. Maraming salamat po for watching. Yan. At syempre pa, tuloy-tuloy po tayo. At sa atin po mga pag-uusapan, kaya huwag kayong aalis at tuloy-tuloy po ating pag-aaral. Dito lang yan sa inyong programa. At tayo po ay nagbabalik at nagpapatuloy dito yan sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. Muli po, nagpapasalamat po tayo sa nakalipas na halos 8 taon. Ay patuloy niyo po akong sinasamahan and welcome po sa ating last episode. And please, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating programa, paki-share po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay mas marami pong umaabot at mas marami po ang lalo't mapagpala at maunawaan ang salita ng ating Panginoon. And tonight, atin pong mensahe ay pinamagatang kong God's love is beyond measure. God's love is beyond measure. Talaga pong hindi natin sadyang masusukat ang pagmamahal sa atin ng Diyos. If you believe that, please pakilagay po, Amen. God's love is beyond measure. So once again, welcome po sa mga katutunin lang sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. Ako po yun. Ako po ang inyong Bible study leader for tonight. And as always, every Tuesday. But
ito po yung ating last episode. At kung kayo naman po ay first time na nakapanood, pwede niyo pong balik-balikan yung ating mga previous episodes sa ating YouTube channel. And ang ating pong question for tonight is this. At gusto ko pong marinig ang inyong mga tugon. Do you believe that our Lord Jesus is not just able but also willing to touch and heal you? Once again, ito po yung ating question for tonight. Do you believe that our Lord Jesus is not just able but also willing to touch and heal you? So mga kapatid, pag-usapan natin at ito po ay napapanahon kung kayo po ay may karamdaman, kung meron kayong mga kaibigan, kakilala, o mga kapamilya na may mga dinaramdam sa ngayon, nasa banig ng karamdaman, paki-share po yung message na ito because napakaganda pong pag-usapan natin at alamin natin ang tugon ng salita ng Panginoon mula po sa kasaysayan na ang atin po bang Panginoong Hesukristo ay hindi lang kayang magpagaling bagkus ay gusto pa niya. So kung kayo po ay may mga sakit at karamdaman, I pray na mapagpala po kayo sa ating mga pag-uusapan ngayong gabing ito. At ang ating pong pag-uusapan ay ibabase natin, kasi dapat may righteous foundation ating mga pag-uusapan, kung saan ay meron pong kasaysayan sa lumang tipan at mababasa po natin na meron pong ipinag-utos ang ating minamahal na Ama sa Langit sa pamagitan po ng aklat ng mga bilang. Ito po ay matatagpuan sa chapter 5 verses 1 to 3. Ipinag-utos po niya kay Moises ugnay sa 3 uri ng tao na itinuturing na marurumi sa kanyang harapan. So alamin po natin, ano ba itong ipinag-utos ng Diyos sa pamagitan ni Moises? So let's read ang sinasabi ng Numbers chapter 5 verses 1 through 3. And the Lord spoke to Moses saying, Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, take note, silang may mga ketong, everyone who has a discharge, silang mga dinurugo, and whoever becomes defiled by a corpse, o silang mga nakahipo sa patay. Sabi ng verse 3, you shall put out both male and female. You shall put them outside the camp. Ito yung purpose po. Ito yung dahilan ng Diyos. That they may not defile the camps in the midst of which I dwell. So yun po yung pinag-uutos ng Diyos kay Moises. So once again, alamin natin kung sino-sino po itong mga taong ito according to Numbers chapter 5 verses 1 through 3 na kinakailangan po nilang ilabas sa kampamento. Dahil sila po yung mga itinuturing na marumi. So isa-isayin po natin once again mga kapatid. The first one, every leper. Silang may mga ketong. Ikalawa, who has a discharge. Silang mga dinurugo. At ikatlo, defiled by a corpse. Silang mga nakahipo sa patay. Bakit po kaya? Sabi ng Numbers chapter 5 verse 3, you shall put out both male and female. You shall put them outside the camp that they may not defile their camps in the midst of which I dwell. Sa ilalim po ng lumang kasunduan ng kautusan, napakataas po ng standards talaga ng kautusan. Dahil ito po mga taong ito ay itinuturing po ng Diyos na marurumi. At ayon po sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, hindi po talaga pwedeng isama ang mga miketong, ang mga dinurugo at ang mga taong nakahipo sa patay sa mga malilinis. Dahil nga po itong mga taong ito, nabanggit natin 3 uri ng taong ito, kung ba't sila po ay marapat na ilabas sa kampamento or sa camp na kung saan ay doon rin po namamalagi at naninirahan at nananahan ng Panginoong Diyos. Dahil sila po ay marumi, hindi pwede talaga. Dahil sa ilalim po ng lumang kasunduan ng kautusan, kapag ang malinis ay napahawak sa madumi, yung mga malinis nagiging marumi. Syempre pa, ang mga marumi, pag nahawakan yung mga malinis, talaga po sila ay durumi. So yan po ang sistema sa lumang kasunduan ng kautusan. At syempre pa, hindi po marapat na yung 3 uri ng tao na yon ay manatili sa kampamento or dun sa camp dahil naroon po ang malinis na Diyos. Hindi pwede magsama ang marurumi sa isang malinis. At yun po ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh. Now, kailangan pong mailabas silang may mga ketong. Now, itong mga ketong, alamin natin, ano po yung mga kahulugan nito? Sila mga dinurugo at sila mga nakahipo sa patay. So, I would like to give you
Itong mga kahulugan ng mga kasalanang ito, na ano po ba ang tinutukoy ng leprosy. This is sin acquired by birth, innate, inborn, inherent. Ito po yung kasalanang minana natin kay Adan. So tayo pong lahat ng mga nilikha ng Diyos dahil po sa kasalanan ni Adan, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, ay may tuturing natin na itong lepers dito, it's a type of us. Dahil bilang mga tao, isinilang pa tayo ay minana na po natin ang kasalanan ni Adan according to Romans chapter 5 verse 12. So ito po yung analogy or typology ng leprosy na minana yung kasalanan. Now, ikalawa, yung discharge is sin by acquisition. Ito po ay kasalanang nakuha. So yun po yung ibig sabihin ng discharge. And of course, number 3, defiled by a corpse, sila mga nakahipo sa patay. Ito naman po ay sin by association. So makita natin na pinapakita sa atin sa pamamagitan ng kasaysayan sa lumang kasunduan ng kautusan na meron pong ipinag-utos doon ng Diyos na maunawaan natin na meron palang mensahe ito para sa atin because wala pong aksidente ng mga pagkakasulat sa Biblia. Ang lahat po ng mga naisulat ng Diyos sa Biblia ay may mga significance. So wala pong insignificant detail sa Biblia kung bakit po nilagay yung mga taong may ketong. Of course, once again, let's have a quick review. Ito po ay it's a type of us. Mga ketongin po tayo. Dahil bilang mga tao, tayo pa man po ay nung isinilang na, ay makasalanan na because of Adam's sin. Romans chapter 5 verse 12. Yun naman pong discharge, mga dinurugo, it's a sin by acquisition. Yung defiled by a corpse naman is sin by association. So yun po ibig sabihin ng mga kasalanan. And makikita natin sa tatlong mga taong ito ay pag-uusapan natin yung unang halimbawa lang na kung saan meron pong ginawa ang Panginoong Hesus sa bagong tipan. Isang kasaysayan po doon na makikita natin kung paano po kinatagpo o paano po tinreat ng Panginoong Hesukristo itong taong may ketong. Na kung saan sa lumang kasunduan ng kautusan, sila po ay inilalayo sa mga malinis. Pero this time in the New Testament, in Matthew chapter 8, verses 1, 2, and 3. Madali namang isipin po, no? Yung kanina binasa natin from Numbers chapter 5, 1, 2, and 3. Now, alamin naman po natin dito, anong ginawa at paano po tinreat na ating Panginoon Hesukristo itong may ketong. Yung story po, it's found in Matthew chapter 8, verses 1 through 3. So, alamin natin at simulan po natin at pagyamanin natin ating mga sarili kung paano po kinaharap at kinatagpo na ating Panginoon Hesukristo itong taong may ketong sa kasaysayan. So, balikan po natin at pag-usapan, puntahan na po natin. At maiugnay natin yung Numbers chapter 5 na binasa natin kanina sa Matthew chapter 8, 1 through 3. Okay, let's start with verse 1. When Jesus po yung he dito, capital H, had come down from the mountain, great multitudes followed him. Verse 2, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Wow! Praise God! Ganun po kabilis. Now, isa-isahin po natin, himay-mayan natin ang mga talatang ito. In Matthew chapter 8 verse 1, balik po tayo sa talatang ito muna. When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him. Gaya po ng sinabi ko kanina, wala pong insignificant detail sa Biblia. Now, ipinapakita po dito na ang Panginoong Hesukristo mula po sa mountain kung saan ay nagturo po ang Panginoon ng Beatitudes. Now, ano po, bakit siya bumaba dito? Ipinapakita po sa atin mula sa kasaysayang ito, yung John 3:16, for God so loved you that He gave His only begotten Son. Buti na lang bumaba po ang Diyos sa mundong ito at siya po'y nagkatawang tao in the person of Jesus Christ. Now, sa kaso po ng may ketong, buti na lang bumaba ang Panginoon mula sa bundok. Kasi kung hindi po siya bumaba, hindi po niya makakatagpo yung taong may ketong. Ganon din po yung nangyari sa atin. Buti na lang, bumaba po ang Diyos mula sa kanyang kaharian at minarapat niya ang kanyang sarili na maging tao sa katauhan ng ating Panginoon Hesukristo. Kasi kung hindi po siya nagkatawang tao, hindi po niya tayo maaabot.
Dahil bilang Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, minarapat po niya na siya po ay magkatawang tao para magdusa at ialay ang kanyang buhay na humantong sa kamatayan para sa ating kaligtasan. So ito po ibig sabihin ng Matthew 8 verse 1. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. At ganoon din po ang nangyari. Sa kasaysayan, marami po talagang sumunod sa Panginoon. Amen. Buti na lang. And then, pagdating po sa, okay, bigyan natin, bakit po kaya? Kasi po ang tao yung makasalanan. Kung bakit po bumaba dito ang Panginoong Jesus. Romans chapter 5 verse 12. As I've said kanina, yung leprosy, ang typology po nito ay mga kasalanang minana natin kay Adan. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. So ito po yung dahilan kung bakit po minarapat ng Diyos na siya ay bumaba mula sa kanyang kaharian. Yung kaharian po dito, yung heaven, it's a typology of the mountain. Buti na lang, bumaba ang Panginoong Jesus para puntahan yung may leper. Amen. So that's verse 1. Dito na tayo sa verse 2. And behold, a leper came and worshipped him. So tayo po ito, it's a type of us. Yung mga lepers, yung leper po dito, it's a type of us people. Saying, sabi po nung leper dito, Lord, if you are willing, you can make me clean. Now, tingnan niyo po ito mga kapatid. Once again, ito po yung kanyang plea sa Panginoon. Lord, if you are willing, you can make me clean. Alam niyo, itong leper na to, it's a type of us, parang tayo rin po ito. Naniniwala tayo. At marami pong Christian din sa ngayon. Maraming tao naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Kasi alam nila, ang Diyos o si Jesus sa ating Panginoong Jesus, may kakayahan magpagaling. But the sad thing is, marami po sa mga kapatid din natin, alam nila, able si Lord. But the question is He willing to heal and touch you? Yun ang problema ng maraming tao. Now, bakit po kaya? I believe, meron silang mga maling mensaheng tinatanggap. Na meron po mga may message sa ngayon sa mga churches na ang pagpapagaling daw po ng Panginoon ay tapos na. Now, bilang a type of the leper dito sa ating kwento, ganoon din po ba ang tanong niyo sa Panginoon? Lord, if you are willing, you can make me clean? Alam niyo, ano man pong tanong natin sa Panginoon, hindi po kayo i-condemn ng Panginoon. Hindi kayo i-rebuke ng Panginoon. Now, bilang patotoo, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus in Matthew 8 verse 3, yung first part. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Now, if you have noticed, doon sa question ng leper, Lord, if you are willing, you can make me clean. So sa mindset niya, alam niya, willing, able si Jesus. Able siya, but the question is, nagduda siya. Are you willing? Lord, are you willing? Ganun din po yung tanong natin, di ba? Pag meron tayong mga karamdaman. Lord, may kakayahan ka, pero gusto mo ba na pagalingin ako? Now, alam niyo po, napaka-tindi at nakakadurog ng puso yung ginawa ng Panginoon dito sa leper. Alam niyo po, inuna niya yung gawa bago sa salita. Ano pong ginawa ni Jesus? If we go back to verse 3. Dito muna tayo sa first part. Then Jesus put out his hand. Nakita niyo po yun? Then Jesus put out his hand and touched him. Wow! Sa dinami-dami po ng mga may sakit, yung pong may mga ketong in those days, bawal pong hawakan. At alam po yan ng lalaki may ketong bilang Hudyo. Bawal. Now, kanina po pinag-usapan natin in Numbers chapter 5 kung bakit po sila pinapalabas. At isa po sila sa mga pinapalabas yung mga ketongin. Because ang sino mang malinis, pag humawak sa madumi, yung malinis, nagiging marumi. At kapag yung marumi, humawak sa malinis, nagiging marumi rin. Pero ibahin niyo ang Panginoon. When the leper asked Jesus, Lord, if you're willing, you can make me clean. Ano pong una niyang sagot? Hindi siya kagad nagsalita. Anong sagot niya? Walang salita. He put out his hand and touched him. Wow! Pinakita muna ng Panginoon Hesukristo doon sa may leper, hinawakan niya. Bawal yun sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, ano pong pinapakita dito ng Panginoong Jesus? Siguro alam ng Panginoong Jesus na for the longest time, walang humahawak sa tao ito, pero ipinadama niya yung kanyang pagmamahal by touching him. So, ganun ang Panginoon. He will touch you first and then He will tell you, I am willing. I am not just able. I am willing.
be cleansed. And then, nung dineclare niya po ito, what happened next? And in verse 3, yung second part, immediately, his leprosy was cleansed. Kaagad-agad po, nawala. Wow! So ano pong mensahe natin makukuha dito? Hindi lang po may kakayahan ng ating Panginoon na pagalingin ka. You must believe that also He is willing not just to heal you but also to touch you. Hindi po ba kayo maiilab sa isang Diyos na unang at nananagana nagmamahal sa atin? Sa dinami-dami po ng mga tao na may sakit in those days, ito pang may keto ang hinawakan ng Panginoon. Why? Because Jesus wanted that person to know na gusto kitang hawakan, walang humahawak sa iyo for the longest time. And I believe even po yung kanyang anak, kung may anak ito at yung kanyang asawa, bawal hawakan because under the law, as I've said kanina, ang sino mang malinis na humawak sa marumi, magiging marumi. At kung marumi, inawakan ng malinis, dudumi. Pero ibahin mo ang Panginoon. Siyang malinis, pag humawak sa marumi, and in this case, yung may ketong, ang nangyari po, yung marumi, lumilinis. Wow! What a revelation, mga kapatid. So mga kapatid, kung kayo po'y nasa banig ng karamdaman, huwag na po kayo nagmamakaawa sa Panginoon. Believe na, of course, God is able to heal you. But hindi po natatapos doon. He is also willing to touch and heal you. Wow! So I pray na kayo po'y napagpala sa ating mga pinag-uusapan. Amen. And of course, let's go back to our question. Do you believe that our Lord Jesus is not just able but also willing to touch and heal you? Once again, let me ask you this question. Do you believe that our Lord Jesus is not just able to but also willing to touch and heal you? My answer is this, a hearty yes, a resounding yes. So mga kapatid, don't lose hope. Ako po, for the past 3 months, meron sumasakit sa akin tuhod. Pero alam nyo, gawin ko lang pong testimony po ito sa inyo. Nagko-communion po talaga ako and I'm declaring, Lord, bagaman hirap na hirap ako maglakad, sobrang sakit po talaga. From 1 to 10, nasa 7, 8 ang sakit. For 3 months ko pong pinagdurusahan ito. Pero sabi ko, Panginoon, even po yung pagpipreach ko sa pulpito, nagiging problema ko rin po ito. Hindi ko alam paano ako bababa ng pulpito, paano ako maglalakad. But praise God, ngayon po, I am healed. Amen. Kung ginawa po ito ng Panginoon sa akin, gagawin din po ng Panginoon ito sa inyo because He is not just able to touch and heal you, but also He is very much willing. Amen. So ang ating pong solution for tonight, believe that God will always exceed your expectations. Once again, this is our solution for tonight. Believe that God will always exceed your expectations. Matthew 8 verse 3 once again. Then Jesus, before this yung Matthew 8:3, sinagot po ito na Matthew 8 verse 2. Sinabi po nung leper, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out His hand, ito po ang ginawa ng Panginoon, and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. In Ephesians chapter 3 verse 20 tells us, Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. And that power is the redemption power of Christ. Amen. Praise God, mga kapatid. So I pray na kayo po ay nagkaroon ng pag-asa that our God is not just able but also is willing to touch and heal you. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. I pray, kung meron pong nararanasan po ang paggaling, ngayon po ang ating last episode, please give us a comment or send us your testimonies. Kasi marami pong tao may sakit sa ngayon. At magiging pagpapala po inyong mga testimony. Kagaya po ng aking testimony. For the past 3 months, I've been suffering for my knee pain. Hindi ko alam po anong nangyari dito. Ang alam ko lang, nagulat ako doon sa aming alagang pusa, si Orange, si Charmaine. Tapos hindi ko alam, akala ko meron akong meniscus tear dito sa aking tuhod. At talagang excruciating talaga yung pain pag sumusumpong at buti na lang ako po ay may kapahayagan ng Holy Communion and of course declaring that I am the healed of God at salamat din. Ako po ay hindi po binibigo kapag naglalambing ako kay Kuya Aves para hilutin yung aking tuhod
At salamat sa Panginoon, I'm the healed of God. Hindi ko na po nararanasan yung sakit po ng aking tuhod. And for the past 3 months, mga kapatid, dinanas ko po yan. Salamat talaga sa Panginoon. So, kapatid, sa pagkakataong ito, ay kung kayo po ay may mga nararanasan na sakit, wag po kayong titigil na manampalataya sa Panginoon. Pero gusto ko muna kausapin kayong mga kababayan ko na wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo at nais po maranasan ang buhay na ganap at kasaya-saya. Gaya po ng pangako niya in John 10 verse 10, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Now, meron pong paanyaya sa atin ng Diyos kung saan sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Kung gusto niyo pong maligtas, pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako. Buksan po ninyo ang inyong mga labi at sabayan po ang aking panalangin ito na nakabukas din po ang inyong mga puso at naniniwala na hindi po nanatiling patay ating Panginoon Hesukristo bagkus siya po ay nabuhay after 3 days mula sa kamatayan. Bilang patunay na tayo po ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. So I would like you to follow this prayer para tanggapin po ang ating Panginoon. Pwede po ba yun? Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan. Ketongin sa konteksto na ating mga pinag-usapan. Ang kasalanan ito ay minana ko kay Adan. At wala po akong kakayahan para pawiin at alisin ito sa aking pagkatao. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Bilang patutuo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat sa iyo, O Diyos, sa kaligtasan, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Amen at amen. Kaibigan, ikaw ay kapamilya na. Welcome to the family of God. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, bukas sa inyong mga puso. At maraming salamat po. At angkinin po ninyo ang mga pangako sa inyo ng Diyos. At sa pagkakataon po, gusto ko naman pong ipanalangin ikaw, kapatid, marahil kayo po ay isang mananampalataya na. But for the longest time, taglay mo itong duda sa Diyos dahil marahil ikaw ay matagal nang nagdurusa sa inyong sakit at karamdaman. But once again, gaya po na ating pinag-usapan, you have to believe that God is not just able but also willing to heal and touch you. At dalayan ko po, nagagamitin ng Diyos ating programa para maranasan po ninyo itong lubusang kagalingan mula sa inyong pinaghihirapang karamdaman. At gusto ko po kayong ipag-pray. And please agree with me habang kayo po ay aking pinapanalangin. O Diyos, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. Alam kong wala pong aksidente ng mga nangyayari sa oras na ito. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong mensahe sa amin mula sa Numbers chapter 5, 1, 2, and 3. At ito po ay meron po kayong makasaysayang ginawa sa bagong tipan naman na amin pong pinag-usapan kanina, found in Matthew chapter 8, 1, 2, and 3 din. Salamat, Panginoon, dahil yung tanong ng leopard kanina, Lord, if you are willing, you can make me clean. At ang ginawa ng Panginoon, you put out your hand and touch this person, this leper. At sabi mo sa kanya, I'm willing, be cleansed. Salamat sa iyo, O Diyos. At alam ko marami po kayong hinihipo ng mga kapatid niya na may sakit, nasa banig ng karamdaman. Lord, help us, Lord, to receive healing na ibinigay mo na noon pa man sa krus ng Kalbaryo. Na ito po'y aming angkinin bilang aming karapatan bilang yung mga anak. O Diyos, salamat po dahil ang lahat ng ito ay mga sakit na ito ay inangkin na aming Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman malaya po namin inaangkin sa ngayon. Kasama na aming mga kapatid na nanonood ang kanilang mga kagalingan. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. And this, Lord, we pray and we claim in Jesus' name. Amen and amen. Hello everyone, maraming salamat at tayo po ay nagbabalik pa rin sa ating programa. And oras natin ay 11 minutes after 8. At maraming salamat po for joining me tonight. At
medyo maiksi po yung ating Bible study kasi gusto ko pong bigyan ng pagkakataon na kayo po ipasalamatan sa atin pong last episode na ito na ating programang Solution with Laverne Ducot. At kung kayo po yung napagpala sa inyong napanood sa ating Bible study, please. At kung kayo rin po yung naniniwala, pakishare po yung ating broadcast. And salamat kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Thank you, Lord Jesus, sa mga buhay mong salita. At sabi naman ni Brother Howard Cruz, Amen and Amen. Amen lang pala. Isang Amen lang. And Sister Maria and James Kazui, Amen. Thank you po, Pastor Laverne, sa ating BS for 8 years. Salamat din po, Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Sa Diyos, makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nagahari sa atin, sabi ni Brother Fidel Gabiola. Salamat, Sister Lynn Makaraig. Maraming salamat din kay Sister Marisa Remo Paganpan. Salamat kay Ate Maria Ellen Mateo Lucito, kay Kuya Makoy Alcantara. Of course, big amen, sabi ni Brother Fidel Gabiola. Yes, amen, sabi ni Brother Roel Paganpan. Maraming salamat din kay Sister Rosemary Casoco. Kay Beth Ragine, salamat for joining us, Beth. Kay Ate Jackie, maraming salamat for joining us tonight. At God is willing to heal to those who are sick today. He the same yesterday, today, and forever. Sabi naman ni Sister Mabel Granados. And salamat din kay Sister Odette Rakid Soriano. And salamat for watching Ate Ana Sorsa Manalastas. Kasama rin natin si Brother Arnel Flores, ang butihing brother ni Ate Amel. And sabi ni Brother Alan, pauwi pa lang. Aba, kasama ba natin si Brother Alan ngayon? Salamat for joining us. Sister Dang Mascarinya, see you po soon. And salamat din kay Sis Rosemary Casoco. Thank you for watching. Rosal Camara, maraming salamat po. And Maria Dolores Santa Ana, maraming salamat for joining us tonight. And Sister Maylene Petalino Magadia, maraming salamat din po sa inyo. Alam nyo, naging matinding supporter po natin itong Sister Maylene Petalino Magadia. Sister Maylene, thank you so much po sa inyong buhay. And of course, binabati natin Sister Jonna de la Cruz Velasquez. Maraming salamat po for joining us tonight. At meron pa po dito Alam ko pong may magandang reason kung bakit kailangan matapos to, pero nalulungkot po ako sa narinig ko. Oo, sis, may magandang ginagawa ang Panginoon. Amen. Ika nga po ng kasabihan, kapag mayroong nagsaradong pintuan, mas maraming bintana naman ang magbubukas. So, abangan nyo po yun. At alam ko pong kayo po ay susuporta pa rin sa ating ministeryo. So, thank you so much po sa inyong patuloy na suporta po sa aming ministeryo. Kung bakit nagtagal ng halos walong taon po ang ating programa, syempre sa mga nagtiwala, kayo rin po ay ginamit na ating Panginoon. Walang humpay na pagpapalat patuloy na biyaya. Salamat sa Bible Study Online. Ang Diyos ang maitaas. Ayan si Brother John Paul Songsong. Amen. Salamat, bro. And amen. Thank you, Pastor. Sabi ni Sister Gigi Cristobal Mendoza. Amen. Salamat din po, Pastor Laverne. Sabi ni Sister Odette Rakid Soriano. Ayan. At gayon din ang sabi ni Sister Marisa Remo Paganpan at Sister Linlen Makaraig. Maraming salamat din po sa inyo. TikTok ba? Yan, dito tayo sa TikTok. Sa TikTok naman tayo pupunta. At maraming salamat. Alam niyo po, sa totoo lang, biyaya talaga ng Panginoon na ikaw yung magkakaroon ng programa. Nagkaroon tayo ng programa 8 years ago, way back 2018. Sabi yung transition natin ay talaga nakakatuwa makita. At yung consistency. Kasi kung saganang akin lang, o sa aming pamilya, hindi naman kami magiging consistent pero dahil po sa napakabuti ng Panginoon, yung kanyang biyaya po ang naglagay po sa amin sa ating programa at consistently for almost 8 years tayo po ay napapanood. Nung mga unang panahon tayo po ay napapanood ng 3 times a week. At nung pandemya rin, 3 times a week. Wala pa po nagba-Bible study online. Kung di ako nagkakamali, isa po tayo sa mga nagsimula at tuloy-tuloy po yun. And then, nung tayo po ay naging medyo mas maluwag na after the pandemic, tayo po ay nag-once a week na lang dahil may mga ministeryo din po tayong inaasikaso. And of course, mula sa TikTok, God's love is beyond measure. Salamat kay Bros. And si Chi Iba. Chi, thank you so much for joining us tonight. And see you on Sunday. Paano ba babasin? Blessed evening.
Si The Rock. Ayun pala yung mga pangalan, no? And, yun, nag-uusap sila dito. Salamat. Maibalik nga, kuya, sa ano. At of course, kasama natin si Kuya Aves, yung mga nakikita nyo po mga graphics dito. Na ating technical director po nasa likod dito. Nagsasanib puwersa kami sa pagde-design. At salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa atin. And sino pa ba dito? And thank you po, Pastor, for the now word. Pagpalain kayo lagi, biyaya kayo ng Diyos sa kalakasan namin. Maraming salamat po. And meron pa? Wala na. Kaya na bumaba eh. Yun, papaalam na ba tayo? It's already 8:17. At please po, sa mga may mga kakilala, kaibigan, na may mga karamdaman, paki-share po yung ating broadcast. Napakahalaga po nito ating mga pinag-uusapan. And of course, meron pa ba, kuya? Basahin natin. Sabi ni Mrs. naman, yung aking may bahay, yung aking magandang may bahay. Thank you so much po, mga kapatid. Si Mami Jo po ito. I praise God kasi dito sa online Bible study natin, dumami ang kaibigan ko. Totoo yan. Ang daming kaibigan ni Mami. Kahit di pa niya nakikita, pero pag nakikita sila in person, parang yun ang aking experience. Parang tagal na nila magkaibigan. Of course, isa dyan si Sister Dang Mascareñas. Mamimiss natin, but we believe marami pong buhay ang napagpala sa lahat ng mensahe sa 8 years po na nakasama namin kayo. More blessing to come po in the next God's mission in your life. Amen. I say amen to that. At sabi ni Sister Gigi Cristobal Mendoza, Pastor Jo, maranan. Mamiss ko po yung every Tuesday na mention kami. Yun, salamat. Magkikita tayo, Sister Gigi. Thank you so much po. And yun. Maraming salamat po, Pastor. Sabi ni Nanay Medi Remo. Yun, maraming salamat din po sa inyo. At syempre po, sa ngalan po na aking buong pamilya, si Ate Yani, of course, si Kuya Aves, ating technical director, and of course, sa aking may bahay na talaga napaka-tindi po ng pagmamahal sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon at sa suporta po niya sa ating programa. Thank you so much, Mami. Thank you, Mami Jo. At siya po ay talaga namang isa po sa mga nalulungkot. Ako rin po ay nalulungkot. Nalulungkot kami lahat. Pero alam namin na ang pintuan po ay nagsasara. Mas marami pong bintana ang magbubukas. At alam po namin na hindi natatapos ang lahat dito dahil makikita-kita pa po tayo. Gusto namin kayong puntahan sa inyong mga churches. And if you wish to invite us, please give us a call or message us. Kasi gusto namin in person talaga makita tayo. At sa ngalan po na aming buong pamilya, papasalamat po kami mula sa aming mga puso at salamat po sa loob ng halos 8 taon nating pagsasama. Naniniwala po ko ay hindi po ito yung ating pagwawakas. Marami pa po tayong pagsasamahan, but for now, I would like to say ito po yung ating sign-off episode. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din sa kanyang biyaya for sustaining us for the past almost 8 years. Kaya naman po talagang sa Diyos po ang lahat ng pagpuri. At gusto po namin iwan sa inyo na aming buong pamilya ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, kapatid, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!